Ipinaliwanag ni Bianca kay Inay Sally kung ano ang totoong meron sa kanila ni Daniel. May 5 months na lang po kami na magkasama ni Daniel at alam namin pareho na walang may gusto sa agreement na to. Alam kong magiging masaya siya kapag matapos na itong 6 na buwan na binigay sa amin. Hindi na siya mahihirapan pang magtago sa mga babae niya. He will be free and he can do whatever he wanted to do. When we both decided not to continue this agreement, hindi ko alam kung anong rason nila sa agreement na to. I have no idea or reason for this agreement. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ba kayo magpapakasal ni Daniel? Mahal niyo naman ang isa't isa. Anong dahilan? Nagugulat na tanong ni Nanay Sally sa kanya. It's complicated, Nay. I have a boyfriend already. Kalmadong sagot ko. May boyfriend ka? Pero fiancé mo si Daniel. Hindi niyo ba mahal ang isa't isa? We've just arranged marriage to our parents. Inay Sally, pinagkasundo lang po kami. At hindi po sana ako yung nakatakda niyang maging asawa. Kaso buntis yung ate ko, kaya ako yung naging fiancé ni Daniel. Mahinahon kong paliwanag kay Nanay Sally na hanggang ngayon ay tulala at medyo nakaawang ang mga labi nito sa gulat. Paano? I don't know. Binigyan kami ng 6 na buwan to know each other. Then after that, we'll decide if we continue the agreement. And also, they don't know that I have already a boyfriend. Pero nalaman po ni Daniel na may boyfriend po ako. Ang akala ko, ikaw lang kasi ang dinala ni Daniel sa bahay niya. Hindi ko naman itatanggi na walang naging babae si Daniel. Pero ni minsan hindi niya dinala dito o bahay man nila. Kaya nga hindi sakit sa ulo si Daniel dahil kahit na ganun ay hindi naman niya pinababayaan ang trabaho niya. Pero may dinala si Daniel, Nay. At saka sabi nila Manang Mabel may dinala si Daniel na babae dito. Sabi ko rito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang pagpunta ng babae ni Daniel dito at ang pag-iyak ko ng walang dahilan. Anak ni Mr. Vasquez yon. Ang panganay na anak nila. Kaya wala pa talagang dinala si Daniel dito na babae, kundi ikaw pa lang, Bianca. Naguguluhan naman akong tumingin kay nanay. Sasagot pa sana ako nang mapatingin ako sa pinto at bumunga doon si Manang Mabel. May bisita po kayo, Ma'am Bianca. Saad nito? Bisita? Nauutal kong tanong kay Manang Mabel. Marahan nitong tumango, kaya bigla ako nakaramdam ng kaba. Sunod-sunod na ang paghinga ko at pilit na kinakalma ang sarili. Sis! Tawag ng tinig na kilala niya. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig. Akala ko si Jonas. Akala ko matatapos na ang lahat sa amin ngayon. I'm not ready to tell him. Pero kailangan kong harapin ang takot na ito. Dahil ayaw kong magsisi sa huli. Ayaw kong malaman pa niya. I decided na mamayang gabi ko na sasabihin sa kanya. Mabilis na nakalapit sa akin si Nancy at yumakap ng mahigpit. Paano mo nalaman na nandito ako? Ask your ate, she said. Pagkatapos gumalaw ang mga mata niya, tiningnan ang buong paligid ng mansyon. Kitang-kita ko ang pagkamangha niya. Kaya hindi ko mapigilan ng umiti. Ano nga palang ginagawa mo dito? Bumalik ang tingin niya sa akin at tiningnan niya ako ng seryoso ang mukha. Upo muna tayo. Anong gusto mo, Nancy? Juice? Wag na, Bianca. May importante lang akong sasabihin sa'yo. Sumeryoso ang mukha ko. Tumango ako tsaka umupo sa sofa. Kinakabahan ako sa sobrang seryoso ni Nancy habang tinitignan ako. Inilabas niya ang phone niya at may anong pinindot doon. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ko at nanlamig ang mga kamay ko. Binigay niya ang phone sa akin. Pabalik-balik ang tingin sa kanya at sa phone. Humugot ako ng malalim na hininga at pilit na pinakalma ang sarili. Bigla ako nang hina at nabitawan ko ang cellphone ni Nancy. Nagsimulang mamuo ang mga luha ko habang umaangat ang tingin ko sa kaibigan. How? Nagulat na lang ako, Bianca, nang may nakita akong notification.
Curious ako kung anong video ang pinasa sa akin. And then, yun na nga, umiling ako habang hindi mapigilan ang pagtulo ng luha sa mukha. Paano nangyari yan? Walang media. Parang may video na ganito. Sunod-sunod na tanong ko sa kaibigan. Naramdaman ko ang paglapit niya at paghaplos niya sa likod ko. Hindi ko rin alam, Bianca. Alam ba ni Daniel? Umabot na ng million views and thousand shares ang video. At saka mukhang gabi na ito in-upload dahil sa hours na nakita ko. Anong gagawin ko, Bianca? Paano pag nalaman ni Jonas? Anong sasabihin ko sa kanya? Anong gagawin ko? Napaangat ako ng tingin dito habang nakikita kong maluha-luha din itong nakatingin sa akin. Pwede nating madelete yun pero ang mga tao patuloy pa rin nag-share ng video. We need to find the original one but impossible dahil sobrang dami naka-upload na video at hindi natin alam kung saan doon ang original. Mahihirapan tayo, Bianca. Mas lalong lumakas ang iyak ko sa sinabi ng kaibigan. Walang pumapasok sa utak ko kundi si Jonas lang. Kung paano ko sasabihin sa kanya. Kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may fiyansa ko. Hindi na ako nagulat kung mabilis kumalat ang video. Isang malaking privilege sa kanila yon tungkol sa buhay ni Daniel. Isang sikat na businessman ng pamilya. Interesado ang mga taong malaman ang buhay ng Diaz. Let's call Daniel. Baka may solusyon siya rito. Paano kung wala? Siguro oras na para malaman ni Jonas ang lahat. Natatakot ako, Nancy. Paano kung magalit siya sa akin? Pero Bianca, isipin mo nga, iwalay na kayo, di ba? Hindi naging valid yun. Alam naman namin pareho na wala kaming dahilan para maghiwalay nun. Magagalit siya, oo. Alam natin na mahal ka talaga ni Jonas. Siguro, dapat ikaw mismo ang magsabi sa kanya. Kaysa sa iba niya pa malaman. Suggestion ng kaibigan. How, Nancy? Paano kung makakatakas sa mga bodyguard na nakapalibot sa mansyon na to? Isang buntong hininga ang pinakawala ng kaibigan. Habang napasuklay ako sa sariling buhok dahil sa frustration sa nangyayari. Deleted na ang video, Bianca! Ha? Mabilis ako napatingin sa cellphone niya. Wala na nga. Tiningnan niya bawat isang apps na may video at wala na nga doon. Kasabay ng pagtunog ng telepono. Sabay kami napatingin sa isa't isa. Dumapit ako dito at sinagot. Mas lalong lumala ang kaba ko at panginginig ng mga kamay. Bianca, are you okay? May pag-aalalang tono na saad ni Daniel. I'm sorry kung umabot sa ganito. The video is already deleted, so you don't have to worry about it. Thank you, Daniel. Yun na lang ang naging sagot ko at sabay baba ng tawag. Ngumiti ang kaibigan niyang si Nancy habang nakatitig sa kanya. I told you, Daniel can solve it. Napangiti naman ako sa saad niya. Salamat naman at medyo nakahinga na ako ng mabuti ngayon. Ma'am, may tumawag sa phone niyo po. Sabay lapit sa akin ni Manang Mabel habang hawak ang phone ko. Doon na ako binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko habang nasa taing ako ang cellphone. Bianca, totoo ba? Parang tumigil ang mundo ko. Parang naririnig ko ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso ko dahil sa sobrang kaba. Bianca, please. Rinig ko ang saad ng kabilang linya. He know. He already know. Parang nanigas ang buo kong katawan. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Habang dumadaloy ang luha sa mukha ko. Sa boses pa lang ni Jonas, ramdam na ramdam ko nang nahihirapan siya at nasasaktan. Pero kahit anong tago ko, malalaman pa rin talaga niya. Naramdaman ko na lang ang paglapit ni Nancy. At marahan niya hinaplos ang likod ko. Jonas! Nanginginig kong sagot sa kabilang linya. I'm sorry. Bulong ko. Habang walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Naninikip ang puso ko sa pag-iyak. Nahihirapan akong huminga. Kung nasasaktan din siya, mas nasasaktan din ako. Pero ano ba ang karapatan kong masaktan? Kung ako din naman ang dahilan kung bakit siya nasasaktan at nahihirapan ngayon. Tahimik ang buong linya. Narinig ko ang isang buntong hininga ni Jonas na para ba siyang nahihirapan.
I'm sorry. Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Kundi sorry lang. Dahil kahit anong gawin kong pagsisinungaling, ay alam na ni Jonas ang lahat. Kahit na-delete na ang video tungkol sa engage ko kay Daniel, ay umabot pa rin ito kay Jonas. Wala akong magagawa. Wala na akong dahilan para itago sa kanya. Nandumo ako na paupo sa sofa nang mawala na si Jonas sa kabilang linya. Anong gagawin ko? Nasaktan ko siya, Nancy. May intindihan ka niya. Explain to him everything. How? Paano ko magpapaliwanag sa kanya kung marami nakabantay sa akin? Talk to Daniel. Saad ng kaibigan niya. Walang ibang paraan para makalabas ako dito ng maayos, kundi makiusap kay Daniel. Ilang araw ko nang iniiwasan si Daniel. Pero kung ito na lang ang paraan para makausap ko si Jonas ay gagawin ko. Alam mo ba kung saan ang kumpanya ni Daniel? Nag-aalala kong tanong sa kaibigan. Grabe ka, sis. Fiance mo si Daniel tapos hindi mo alam. Saan ka ba nanggaling? Kaibigan ba talaga kita? Oo na, ako nang walang alam. Wala naman kasi ako interes sa mga negosyo niya. Bumuntong hininga ang kaibigan niya. Sasamahan kita pero tawagan mo na siya. Sabihin mo gusto mo siya makausap. Mabilis akong umiling. I-text ko na lang. Ikaw bahala. Mag-ready ka na kapag tumawag siya. Kakain muna ako. Nakakagutom ang araw na to. Saad ng kaibigan bago ako iniwan. Nagdadalawang isip akong hawakan ang phone ko para i-text si Daniel. Nahihiya pa kasi ako. Ang ginawa niya kanina, na-delete ang video. Alam ko nakakadagdag pa sa problema niya. Kahit na hindi ko sinasabi sa kanya na tulungan akong i-delete ang video, ay ginawa pa rin niya. Kahit pwede namang hayaan niya na lang. My hands are shaking while typing. Ilang ulit kong binabasa, binabago, at nagdadalawang isip pa na isend sa binata. Humugot ako ng malalim na hininga at pumikit na mariin bago tuluyang nagsend ang message ko sa binata. Pwede ba kita makausap? May sasabihin lang sana ako. Huwag kang mag-alala, ako na mismo ang pupunta dyan. Nang tumunog ang phone ko ay nagmadali akong tiningnan ang sagot niya sa text ko. Napangiti ako sa sagot niya. Simpleng okay lang naman ang sagot niya. Pero sapat na yon, at least pinayagan niya ako. Mabilis akong umakyat at pumasok sa kwarto ko para magbihis. Simpleng white v-neck shirt at itim na maong jeans ang suot ko. Nakasapatos ng puti at nakatali ang buhok. Hindi ko na rin naisip pang mag-makeup. Dahil sa pagmamadali. Pagbaba ko ay naghihintay na sa akin si Nancy. Diretso ang lakad namin hanggang sa malaking pintuan. Napatigil ako nang sumunod ang 4 na bodyguard sa amin. Humarap ako sa kanila at naiilang nang ngumiti. Kailangan po namin kayo sundan, ma'am. Utos lang po ni boss. Nag-aalangan akong tumango sa kanila at napatingin sa kaibigan na nagpapahiwatig na wala akong magagawa. Nagpatuloy kaming lumabas. Nakasunod palagi ang isang kotse sa likod namin. May isang bodyguard naman ang nasa backseat namin. I glanced at Nancy to the driver's seat at nagkibit balikat na lang. Tahimik ang buong biyahe at medyo matagal kami nakarating sa kumpanya ni Daniel dahil sa traffic. Sabay kami magkaibigan na lumabas sa sasakyan at huminto naman ang isang sasakyan sa likod namin. Una naglakad ang 2 tauhan ni Daniel at nasa likod naman ang 2 sa amin ni Nancy. Nahihiya tuloy ako dahil sa mga tingin ng mga tao. May nagbubulungan pa, malamang alam na nila. Tahimik kaming 6 habang nasa elevator. Pilit kong kinakalma ang sarili dahil nagsisimula na naman akong kabahan. Lumalakbay ang utak ko kung paano ko sasabihin at humingi ng pabor kay Daniel. Kung paano ko siya makukumbinsi na pumayag. Kung hindi man niya ako papayagan, wala akong magagawa kundi humanap ng ibang paraan para lang makausap si Jonas at mag-explain sa kanya. Yun na lang ang pangalawang paraan para makausap ko ang nobyo ko. Huminto ang elevator sa top floor ng kumpanya. Sumalubong sa amin ang sekretarya ni Daniel, yung taong unang sumalubong sa akin pagdating ko noon sa mansyon. Miss Bianca, pumasok na lang daw po kayo. Marahan akong tumango bilang sagot. Naiwan naman ang kaibigan niya at ang 4 na bodyguard at yung sekretarya sa labas. I gulped twice when I entered the office.
Katahimikan ang unang sumalubong sa akin pagkapasok. My eyes roamed every part of the office. Napatigil ako sa paghakbang na makita ko ang nakatalikod na lalaki. He wore a black business suit. Kahit na nakatalikod ito, ay agad ko ito nakilala. Tumikhim ako na mahina para makuha ang atensyon ni Daniel. Pero nanatili ang tingin nito sa labas ng glass window. Humigpit ang hawak ko sa sariling kamay at humugot ng malalim na hininga. Marco, mahina akong saad. You know, when I was 5, I've only wanted to meet my real parents. I want to give Lola Maria a good life, but she left me. Lola Maria? Bigla kong naalala ang sinabi ni Nanay Sally nung tungkol sa pagkawala niya. Yung sinabing Maria ni Nanay Sally ay si Lola Maria na sinasabi ni Daniel ngayon. Ano palang sasabihin mo? Pilit kong kinalma ang sarili dahil tingin ko ay parang hindi ako makasalita sa sobrang kaba. Magpapaalam sana ako sa'yo. Ano kasi, humigpit ang hawak ko sa kamay na sobrang lamig. I know. You're here because you want permission for me. Gusto mo mag-explain sa boyfriend mo. Nandigas ang buong katawan sa sinabi ni Daniel. Hindi na dapat ako magulat kung paano niya nalaman. Pero bakit parang tingin ko, alam na niya. Matalinong tao si Daniel. Halata mo sa galaw at pananalita nito. Okay. You can talk to your boyfriend. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ngumiti ako ng dahan-dahan habang hindi makapaniwalang nakatingin sa binatang hanggang ngayon ay nakatalikod pa rin sa direksyon ko. But in one condition. Dahan-dahan na wala ang ngiti sa labi, kasabay ang pagharap niya sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit sa table niya at umupo na parang hari sa swivel chair. Habang seryoso ang mukha nito nakatingin sa akin. What condition? His serious face. It makes me more nervous. When his amber brown eyes look at me, I suddenly felt uncomfortable. Nanatili ako nakatayo sa harap niya at hindi makagalaw. This is just simple, Bianca. Huminga ako ng malalim at muling tinuon ang tingin sa kanya. Pagkatapos mo mag-explain sa kanya, I want you to forget him. What? You want me to forget Jonas? Daniel! Sa huling 5 months na binigay sa atin ng mga magulang natin, gusto kong gawin mo yon. Ako lang dapat ang isipin mo. Seryoso na saad ng binata. Nakatulala akong nakasakay sa sasakyan ni Nancy. Wala nang sasakyan na nakasunod sa amin. Napangiti ako na mapait. Pinipilit ko ang sarili ko na huwag umiyak dito sa loob ng sasakyan. Bianca, okay ka lang? Simpleng tango lang ang sagot ko sa kaibigan at tumingin sa labas. Binigyan niya ako ng oras at hanggang 10 PM lang ng gabi. Gusto ko magalit kay Daniel pero wala akong magawa. Kung ito na lang ang paraan para makausap ko si Jonas. Kahit mahirap, gagawin ko. Hapon na kami nakarating sa kondo ni Jonas na pamamay-ari ni Daniel. Hihintay na lang kita dito, Bianca. Wag na, Nancy. Kailangan mo din ng pahinga. Salamat sa pagsama sa akin. Wala yun, sis. Basta kung may mangyari, tawagan mo agad ako. Lumabas ako ng sasakyan at tinignan ang pag-alis nito. Humarap ako sa malaking building at huminga ng malalim bago simulang pumasok sa loob. Pilit kong kinalma ang sarili habang nasa pinto ng kondo ni Jonas. Ilang ulit na akong humugot ng malalim na hininga pero hindi pa rin nawala ang kaba sa puso ko. Pumikit ako ng mariin at nanginginig ang kamay ko na inangat para i-type yung password sa kondo ni Jonas. Bumukas ang pinto at tahimik akong pumasok sa loob. Makalat ang lahat ng gamit sa living room at nagsimula nang namuo ang luha ko. Nakarinig ako ng ingay sa kusina kaya agad ako napatakbo doon. Agad ako napalapit sa binata para pigilan ang pagbabasag nito ng gamit. Naamoy ko na uminom siya ng alak. Jonas, please! Simulang tumulo ang luha ko sa mukha. Oh, you're here! My girlfriend is already engaged.
How funny, right? I'm sorry. Saad ko habang umiiyak. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Bianca? Hindi ako manhead para hindi maintindihan. Humugot ito ng malalim na hininga at umalis sa kusina. Kaya nangihina akong sinundan siya sa living room. Kaya ba gusto mo makipaghiwalay sa akin ng gabing yon? Kaya ba wala ka na sa bahay nyo? Kaya ba parang may nagbago na sayo? Saad nito habang nakatalikod sa gawi ko. Jonas! Nahihirapan kong tawag sa pangalan niya. Akala mo ba? Hindi ko napapansin ang lamig ng pakikitungo mo sa akin. Yung hinalikan kita pero tinulak mo ako. Bakit? Naisip mo ba yung fiance mo? Pumasok ba sa isip mo na nagloloko ka? Hindi sa ganun, Jonas. Kaya ba umiwas ka na halikan kita nung anniversary natin? Why? Are you starting to love him? Or you already love him? Umiiling akong umiiyak. Dahan-dahan ako lumapit at agad ko siyang niyakap mula sa likod. No! I love you, Jonas! Pakinggan mo naman ako! Nagmamakaawa kung Saad habang pinipilit niyang tinatanggal ang pagyakap ko sa likod. Nanghihina ako na maalis niya ang pagyakap ko sa kanya. At tumarap itong namumula ang mga mata. Parang iba kasi ang nararamdaman ko. At nakikita ko sa'yo. Madali lang naman sabihin yung I love you. Pero alam mo kung totoo ba o hindi. Jonas, please! Tumango ito ng marahan at pinunasan niya ang luhang lumanda sa mukha niya. Masakit. Sobrang sakit, Bianca, ng ginawa mo sa akin. Nung gabing gusto kong makipaghiwalay sa'yo, yung gabing noon ay nalaman ko ring ipapakasal ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Naginom ako tapos tinawagan kita. Hindi ko na kayang ikwento sa kanya na may nangyari sa amin ni Daniel nung gabing yun. Mas lalo ko siyang masasaktan. Pinakilala kami ng mga magulang namin sa isang dinner. Binigyan kami ng 6 na buwan and then after nun, pwede kami mag-decide kung itutuloy ba namin ang agreement. Gusto kong sabihin sa'yo pero natatakot ako. Sasabihin ko naman talaga sa'yo. Pagkatapos ng 6 na buwan pero hindi umayon sa gusto ko. Umalis ka na. Walang bakas na emosyon ang pinakita ni Jonas sa akin nang sandaling iyon. Jonas! Bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mo pang itago sa akin na hindi magandang relasyon ng daddy mo sa'yo? Why, Bianca? Boyfriend mo ko. Dapat sinabi mo sa akin. Baka sa mukha niyang pinipilit lang niya magalit sa akin. Nakakuyam ang mga kamao niya. Napapikit ako ng mariin. Ayaw kong ikwento sa'yo dahil ayaw kong maalalang masakit na trato sa akin ni Daddy. I'm sorry. Nakayukong saad ko dito. Naramdaman ko ang mainit nitong brasong yumakap sa katawan ko. Nagising si Bianca bigla dahil sa uhaw. Sumalubong sa akin ang puting kisame. Nilibot ko ang tingin sa buong kwarto. Nasa kondo pala ako ni Jonas. Hindi ko namalayan sa sobrang kakaiyak ko kanina ay nakatulog pala ako sa bisig niya. Nang tingnan ko ang cellphone ko, ay unang nakita ko ang 100 missed calls ni Daniel at text. Nag-missed call rin ang kaibigan kong si Nancy at ang ate niya. Malamang alam na din ni ate. Nang tignan ko ang oras, agad na nanlaki ang mga mata ko dahil alas 11 na ng gabi. Dali-dali akong umalis sa kama at lumabas sa kwarto. Napatigil ako na makita kong nakahiga si Jonas sa sofa. Hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya at lumapit. Nag-aalangan akong haplusin ang buhok niya pero ginawa ko pa rin. Napatigil ako nang gumalaw ito, kasabay ng dahan-dahang pagbukas ng mga mata niya. Bianca, alis muna ako. Binigyan niya ako ng maliit na ngiti bago tumango. Hatid na kita. Wag na. Doon ka na matulog sa kwarto mo. I'm sorry again, Jonas.
Lumapit ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang paghalik nito sa ulo ko at pagbitaw sa yakap ko. Bago ako lumabas ng kondo niya, ay nilingon ko ulit si Jonas na nakaupo sa sofa habang nakatitig sa akin. Binigyan niya ako ng ngiti bago sumarado ang pinto. Kinakabahan ako habang papasok na mansyon. Nadatnan ko si Daniel na nasa living room, nakaupo sa sofa habang hawak ang isang baso. May lamang alak. Agad akong lumapit sa kanya at kinuha ang baso. Napaangat ang tingin niya sa akin at ngumisi na magsalubong ang mga mata namin. Tumayo pa ito kahit nahihirapan dahil sa kalasingan. Agad ko itong nasalo nang matutumba na siya. I like you, Bianca. Bulong niya sa akin. Nanigas ang buo kong katawan sa sinabi niya. He likes me? Pero paano nangyari yun? Nagugulo ang saad ni Bianca sa sarili. Ano kaya ang gagawin ni Bianca ngayon na alam na ni Jonas ang lahat? At paano niya haharapin si Daniel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.